May magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin na kung sakaling itong si Vice President Sara Duterte ay maging pangulo ng ating bansa. Alam nyo, para po sa akin nakikita ko na talagang lulubog po ang ekonomiya ng bansang ito. At marami sa mga Pilipino ang mahihirapan. Lulubog ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Yung mga mahihirap, sa tingin ko ay lalo pang maghihirap. Yung mga wala ay lalo pang mawawalan. Yung mga Pilipinong nawawalan ng pag-asa ay lalo pang mawawalan ng pag-asa. Kung sakaling si Vice President Duterte o Sara Duterte ang magiging pangulo ng ating bansa. Bakit ko po nasasabi ito? Ito ay akin lamang pong pag-aanalisa na posibleng mangyari. Sa totoo lang, kaya ko po nasasabi ito mga kababayan. Kung tama po ko, bilyon-bilyon na po ang nagagastos ng mga Duterte. Umpisahan po natin sa nagagastos po nila o sa nagastos ng mga Duterte sa kaso po ng kanyang ama na ngayon ay nasa dahig. No? Alam naman natin na bawat hearing ay nagbabayad itong mga Duterte ng 150 million dito po kay Kaufman, na kung saan isang banyagang abogado ng mga Duterte. At sa tingin ko, yung mga ginastos ni Vice President Sara Duterte papunta sa ibang bansa para mangumbinsi sa ibang mga Pilipino para suportahan siya o para makuha niya yung simpatya nila ay umaabot na sa daan-daang milyon din, no? At yung kanyang mga gastos dito sa Pilipinas sa pagpunta sa ibang bansa, sa paggastos sa mga bulaang saksi, sa pagbabayad sa mga politikong gagawa ng mga eksena, gagawa ng mga istorya sa mga taong naging kasangkapan nila na nabayaran nila ng milyones. Kung kukwentahin po natin lahat-lahat yon ay talagang napakalaking halaga po. Bilyon-bilyong pera na ginastos ng mga Duterte, lalong-lalo na sa kanyang mga abogado ngayon, na talagang daan-daang bilyon o milyon ang ginastos niya para lamang masiguro na hindi siya mapapanagot sa kanyang mga kasalanan. Ngayon, sa nakikita ko, alam naman natin na ang mga Duterte, ang politika ay ginagawa po nilang business. Yung kanilang kapangyarihan ay ginagawa nilang parang isang negosyo. Ngayon, kaya ko po nasabi ito, syempre alam naman natin na ang utak ng mga Duterte ay political business minded. So merong business minded at meron din namang politikong ginagawang negosyo ang pagiging public official. Ngayon, naniniwala ako na kapag si Vice President Sara Duterte ay naging pangulo, babawiin niya lahat yun. Oo. At halimbawa, gumastos siya ng 10 bilyon. Magiging times 10 yun. O baka higit pa. O baka mas mahigitan pa niya yung ginawa ng kanyang ama na umutang ng 7 trilyon na halos hindi man lamang umabot ng kalahating bilyon o kalahating trilyon yung ginastos para sa buong bansa. Yung 6 na trilyon ay halos na ibulsa nila. So, kaya ko nasasabi ito dahil yan po ang kanilang trabaho. Yan ang kanilang gawain. Yan ang kanilang modus. Yan ang kanilang pamamaraan. Dahil alam nila na yung mga ninakaw nilang pera o nanakawin nilang pera ay magagamit nila para manatili sila sa kanilang kapangyarihan. Magagamit nila para ipambayad sa mga tao, sa mga may kapangyarihan na pwede silang maprotektahan o pwede silang kumbaga, pwede nilang maging kaalyado. Ngayon,
Pag nangyari po yun mga kababayan, nakikita ko na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na darating ang panahon na 2028, wala ng Pilipinas. Mangyayari po yan kung siya ang magiging Pangulo. Ha? Mangyayari po yan. Kaya nga sinasabi, may Pilipinas pa ba sa 2028? Yes, pwede. Naniniwala ko na maaaring wala ng Pilipinas sa 2028 kung sakaling siya ang maging Pangulo. So kumbaga, sa kanyang salita, binabalaan niya na ang taong bayan. Kasi kung maalala ninyo, sinasabi po nung buhay pa si Kaper Silapid, ang sabi niya, para maintindihan ninyo yung sinasabi ng mga Duterte, baliktarin ninyo. Halimbawa, sabi ni Duterte, ayaw niya ng droga, baliktarin mo yan, gusto nila ng droga. At nangyari ngayon, napatunayan ngayon. Kasi kung galit sila sa droga, dapat ang barkada ni Duterte, mga pare, mga Pilipino, mga edukadong Pilipino, mga makabansang Pilipino, hindi mga Chino. Katulad ni Michael Yang at ni Alan Lim na pure Chinese. Hindi katulad ng mga kaibigan nila na mga kilalang mga Chinese drug lords. 'Di ba? So ngayon, yung sinasabi ni Sara Duterte na baka sa 2028 wala ng Pilipinas, baliktarin mo 'yon. Siya ang nagsasabi, 'di ba? Siya ang nagsasabi. Baliktarin mo na ikaw ngayon ang nagsasabi. Nagigets ninyo? 'Di ba? Siya ang nagsabi wala ng Pilipinas sa 2028. Siya yung nagsabi, pero baliktarin mo. Isipin mo na ikaw yung nagsabi. At magiging totoo 'yon dahil siya yung magiging way para mawala ang Pilipinas. Bakit? Pahihirapan ni Sara Duterte ang Pilipinas. Ilulubog niya ito sa kahirapan para magkaroon siya ng rason na ipasagip ang Pilipinas sa kahirapan sa bansang China. Ngayon, lalabas ang bansang China ay magiging hero, magiging tagapagligtas, magiging mabait, magiging mabuti, magiging natin. Kasi palalabasin niya talaga ganon. Na kundi dahil sa China, hindi babalik sa ganito, ganyan. Pero ang totoo, hindi natin kailangan ng China para umasenso. Hindi natin kailangan ng kahit sinong bansa para tayo ay talagang umasenso. Basta mawala lang ang korap na mga Pilipino o mga politikong katulad ni Sara Duterte sa bansang ito, kaya nating paunlarin ang bansang ito nang tayo-tayo lang. Kung mababawasan ng 80% sa 100% yung mga politikong korap ang iniisip ay sarili lamang, kaya nating paunlarin ang bansang ito. Pero tulad ng sinabi ko, dahil nga si Sara Duterte ay isang politikong negosyante, malamang na yung kanyang nagastos, babawiin niya lahat yon. At kukunin niya yung mga nagastos niya, at may kasamang tubo sa taong bayan niya yon kukunin. Kasi taong bayan ang nagbubuwis eh. Hindi naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lang. Hindi naman ng mga pamilyang Marcos lang ang nagbubuwis. Hindi lang pamilyang mga Trillanes ang nagbubuwis. Hindi lang mga pamilyang mga De Lima ang nagbubuwis sa ating bansa. Buong lahat ng Pilipino, mapalabas man ng ibang bansa, basta ikaw ay Pilipino, kasama ka sa magbubuwis, no, sa bansang ito bilang isang Pilipino. Ngayon, nakikita ko na malamang hahakutin ni Vice President Sara Duterte yung pera ng taong bayan. Dahil nakikita nila na basta may pera ka, may trilyones ka, may bilyones ka, maraming paraan para matakasan yung kasalanan mo. At dahil may bilyones sila, may trilyones sila, marami silang taong pwedeng bayaran. Marami silang magagawa. Pwede nilang paglaruan ng batas, pwede nilang paglaruan ng hukuman, pwede nilang paglaruan ng kahit sino. Kitang-kita nyo naman, kahit nga yung kamera nagagawang bastusin ni Vice President Sara Duterte. Bakit? May pera siya eh. May mga abogado siya eh. Di ba? Kaya niya nagagawang bastusin, yurakan, nagagawa niyang pagtawanan, at hindi igalang ang hustisya, ang proseso sa kamera dahil trilyonarya siya eh. Di ba?
Ganon. Kaya nakikita ko na para manatili siya sa kanyang kapangyarihan at magmistulang makapangyarihan at diktador, malamang nanakawin niya ang pera ng taong bayan para magamit niya, para mailigtas niya ang kanyang sarili sa tiyak na mga pananagutan na kumbaga na nagawa niya sa ating mga kababayan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para hindi po to mangyari, para hindi tayo magmukhang kaawa-awa, para hindi maging kalunos-lunos yung ating kalagayan, simple lang naman po ang pwede nating gawin. Iboto natin, ilagay natin sa pwesto yung mga taong karapat-dapat. Huwag yung mga taong magnanakaw na sa tingin natin ay magpapahirap lamang sa ating bansa. Yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ginang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.